sa ating lahat. Ako po si Stella Palacio, nagmumula sa Gloria Cluster 3E03. Mag-uulat ng panlihan sa pakritik. Ayon kay Lee, sa taong 2011, sa kaibituran daw ng bawat isa ay nagtatago ang isang maliit na tao. Ito raw ang siyang laging nag-uudyok sa atin na kumuha ng ballpen at magsulat o humarap sa computer at magsimulang mag-type upang mapawalan ang ating mga kaisipan at damdamin sa anyo ng isang akda. Gayunpaman, tayo rin daw ay unang humahadlang sa paglaki ng maliit na tao sa atin, lalo kapag hindi natin pinagbibigyan ang udyok ng magsulat. Kapag sinisimula ng isang akda, ngunit hindi naman tinatapos, paulit-ulit ang paghahangad na makapagsulat. Ngunit palagi ring nababansot ang maliit na tao dahil sa takot sa sumubok o magpatuloy. Ipinaliwanag ni Ziegler sa taong 2008 ang pagkakaiba ng kritisismo at kritik. Kritisismo ang ginagawa kapag sinusuri ang isang akda. Maituturing ng klasiko o naganap na ang mataas na pagtangkilik mula sa mga mambabasa sa paglipas ng panahon, gaya ng No Limitang Hurry at El Filibusterismo ni Jose Rizal. Kritik naman ang nangyayari kapag isang akda, lalo na kapag nagmula ito sa baguhan o hindi pa establisadong manunulat, ay tinataya upang lalong mapabuti. Kritik sa sariling komposisyon. Upang matiyak ang ganito kataas ng kalidad ng isang akda, inaasahan sa isang manunulat na muling isailalim ang kanyang komposisyon sa mga mas masaklaw na kritik ayon sa sumusunod na mga pamantayan. Una, pagsuri at pagtiyak sa mambabasa o audience. Pagsusuri at pagtiyak na manunulat kaysa mga layunin. Pagpili ng persona, punto di vista or perspektiba. Isang napakahalagang salik na dapat isaalang-alang sa pagsulat ang mga mambabasa upang magtagumpay ang may akda sa kanyang layunin. Anuman ito, kailangan umayon ang kanyang komposisyon sa kalikasan ng mga taong pinaglalaanan niya nito. Isinasaad na dapat iangkop ng manunulat ang kanyang wika sa uri ng audience na nababasa ng kanyang komposisyon, hindi lamang sa istruktura ng wika kundi maging sa sistema, kahulugan. Ang pagsasaalang-alang ng wika ng audience ay nagpapatibay ng ugnayan ng may akda at mga mambabasa, na nagbubunsod naman ng higit na pagtanggap ng huli sa mga kaisipan ng una. Dapat matiyak na isinaalang-alang ng may akda ang interes ng mga mambabasa. Ito ay upang mas madaling mapukaw ang kanilang pansin at mapanatili ito sa pag-usad ng kanilang pagbabasa. Hindi dapat sindakin ng manunulat ang mga mambabasa sa pananalita o konseptong mahirap unawain. Ito ang dahilan kung bakit dapat iwasan ang paggamit ng mga terminong lubhang teknikal o di pamilyar, lalo na kung hindi bibigyan ng definisyon o ipaliwanag ang mga ito. Suriin kung salungat ang paniniwalang pinaghahawakan sa pananaw ng audience. Kapag may akda ng paniniwala ang may akda at ang mambabasa, nagiging mahirap para sa huli na tanggapin ng mga kaisipang isinusulong na mauuwi sa pagsasantabi ng sa may akda.
Dapat tiyakin ang kaisahan ng mga kaisipang tinatalakay mula sa simula hanggang sa wakas. Ang komposisyon ay dapat uminog sa iisang paksa o tema o palalawakin naman na tiyak na mga paliwanag o suportado ng matitibay na halimbawa ng konkretong mga sitwasyon. Iba't ibang layunin sa pagsusulat. Ang pagpapahayag ng impormasyon, ito ay pagbibigay ng masustansyang talakay tungkol sa isang paksa na nagpapayaman ng kabatiran ng mga mambabasa o magpapatuklas sa kanila ng mga bagay na hindi pa nila nabatid. Pangalawa, ang pagpapaliwanag. Sa ganitong layunin naman, masusing tinatalakay ng may akda ang paniniwala o paninindigan tungkol sa isang isyu na makaraang mapagtimbang-timbang ang kalakasan at kahinaan ng dalawang panig na sangkot. Ang pananaw ng may akda ay inaasahang magkakatulong sa mambabasa na maliwanagan ng isyu at makabuo ng sarili niyang matalinong pagkuro-kuro. Ang pangatlo, ang pagbibigay aliw. Sa ganitong layunin, pinapasasaya o pinapatawa ang mga mambabasa sa pamamagitan ng pagtuon sa seryosong mukha ng mga pangyayari. Ginagamitan ito ng mga magaan na wika upang lalong maging mabisa ang pagtangkilik sa audience. Pang-apat, ang pagtulak sa mga mambabasa at kumilos sa ganitong layunin, binibigyan diin ng ang kasamaan ng isang mamayaning puwersa o ang kalupitan ng isang sitwasyon na nangangailangan ng kagyat na pagkilos upang hindi magdulot ng higit na pinsala. Ipinatatamo nito ang mga mambabasa na tayo'y nila ay isang umiiral na sistema at mga kakayahang taglay nila upang mapabuti ito kung sila'y kikilos lamang. Pagpili ng persona, punto de vista or perspektiba. Sa inyong muling pagsusuri sa inyong sinulat, may bahagi na dapat mong hiniwalay. Ang iyong komposisyon at tayain ito'y ayon sa ibang pananaw. Ito'y upang maging objektibo ka at maisantabi ang pagkiling na maaaring magpaniwala sa iyo ng inyong nilikha ay tunay na maganda o malakas. Makakapagpapawing ito sa iyo at baka hindi matuloy makita ang mga kahinaan nito na dapat pang pagbutihin. Dapat suriin ng may akda kung kapanig-paniwala ang pagkakatatag ng kanyang sariling kakayahang sulatin. Kung ang sinulat mo ay nagbibigay impormasyon, gaano ba kalalim ang kadalubhasa mo sa paksa upang magbigay ng direktang kaalaman tungkol dito? Pagpili ng person at punto de vista perspektiba. Pangalawa, dapat suriin ng manunulat ang lohika ng kanyang mga sinasabi at tiyakin na makatwira ng mga ito at walang pagmamalabis. Ito'y upang mas maging madali sa mga mambabasa na paniwalaan at tanggapin ang kanyang mga kaisipan. Pangatlo, dapat maging consistent ang may akda sa punto di bistang kanyang gamit na maaaring maging una, ikalawa o ikatlong paunahan. Kung iisa ang punto di bistang gamit na may akda, higit na maging makinis ang pag-unawa rito ng audience. Dapat muling pag-aralan ng may manunulat ang paraan ng pagkakaparating niya sa kanyang tinig. Hindi lahat ng mambabasa nakakakilala sa may akda, ngunit unti-unti nilang mabubuo ang pagkakakilanlan nito sa pamamagitan ng tinig ng gamit niya sa paglalahad ng akda. Uri ng critic.
Una, reactive. Karaniwang pagkalahatan at di gaanong nagbibigay detalye. Halimbawa, naantig ang aking damdamin. Hindi ko maintindihan. Pangalawa, descriptive. Naglalarawan kung ano ang maganda o hindi maganda sa sinulat ng author. Mas malaman kaysa unang uri. Halimbawa, mababakas ng dialogo ang pangloob ng buhay ng mga karakter. Mahirap tukuyin kung nasaan ang flashback. Sobra-sobra ang mga tauhan. Pangatlo, prescriptive. Nagbibigay ng konkretong mungkahi ng pagpapabuti. Halimbawa, bawasan na ang tauhan, tanggalin ang mga ikatatlong talata, kulang pa sa sumusuportang detalye upang maging buhay na buhay ang tauhan. Sa makatuwid, maaaring nagmumungkahing magdagdag o magbawas ang ganitong uri ng feedback. Uri ng critic, pang-apat, collaborative. Nagbibigay ng mga mahalagang ideya o mungkahi sa pamamagitan na pagsisingit ng mga salita o muling pagsulat sa mga pangungusap. Halimbawa, hindi angkop ang salitang kitil, gawin mong katay. At ang panghuli, nagbigay pa si Ziegler ng panlima, no feedback. Para sa mga taong hindi magkaugnay na binasa, mahirap namang sa pilitang pagbigyan niya ng reaksyon, gayon talagang walang masabi. Tandaan, sa pagbibigay ng kritik, maging matapat sa sarili at sa binibigyan ng kritik. Iwasan ang masasakit na salita para lamang hiyain o maliitin ang author. Alalahanin mong darating ang pagkakataong ikaw at ang inyong akda naman ang isasalang at baka anihin mo rin ang masasakit na pananalitang inuukol mo sa gagawa ng iba. Ibigay lamang ang sa palagay mo ay angkop na at manararapat, ngunit huwag namang puruhin ang isang akda gayong palihim mo itong sinusumpa. At panghuli, masarap tanggapin ng papuri at malasakit. Papuri at masakit naman mapukol ng mga tuligsa. Gayunpaman ito ang magiging kapalaran ng sino mang lumalahok sa isang panlihan. Mapuri o mabanatan, anuman ang reaksyon, matanggap mo, tandaan lamang na iyon ay sa iyong sinulat ibinibigay at hindi sa iyo lang bilang tao, hindi personal na tinutuligsa sa iyong pagkatao, kundi matapat na pagtaya sa iyong akda na ang layunin ay mapabuti pa ito. Yun lang po at sana'y marami kayong naunawaan.